Okay, so iwanan na natin yan, guys. Ito naman ang pag-usapan natin. Nako, speaking of Marcoleta, talaga naman hindi talaga maalis-alis mga kababayan ang issue nitong si Marcoleta. Hanggang ngayon po, nagiinit pa rin ang kanyang bunbunan. Nagiinit pa rin po ang kanyang puwet dahil nga po sa pagkapahiya sa kanyang mga inabot ng mga nakaraang linggo, ng mga nakaraang araw dahil po doon sa kanyang kataga, no? Mga kababayan, na-give up na lang natin ang KIG. At dahil siya po, ngayon ay parating pinag-uusapan, laman ng lahat ng mga bibig ng mga Pilipino, mga ka-Jibinatics, biglang-bigla na lang. Sabi ni Marcoleta sa plenaryo, ay ibasura daw or ipabura na lang ang interpelasyon, mga kababayan. Grabe itong si Marcoleta. O ito, pakinggan natin. Inawi ni Senador Rodante Marcoleta ang buong parte ng interpellation niya sa Commission on Appointments hearing noong February 4 kung saan binitiwan niya ang controversial na pahayag ukol sa pagsuko sa Kalayaan Island Group sa pagdinig ng Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng 81 opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Hinarang ni Marcoleta ang adoption ng minutes of the hearing ng nasabing pagdinig. Hiniling niya na burahin ang buong interpelasyon niya kay Captain Jess Pilar at palitan ng mga bagong pahayag. Yan ang hirap mga ka-Jipinatics Yan ang hirap di ba? Tapang-tapangan ka magsalita, yabang-yabang mo, tapos hindi mo pala kayang panindigan yung mga pinagsasabi mo. Kahit nasabihin niya sana mga kababayan, wala naman sigurong mahirap na tanggapin, admit that ikaw ay nagkamali. Walang problema doon, di ba? Mas maiintindihan natin yun na nagkamali siya. Pero the fact na mga kababayan, ayaw niyang umamin na yun ang gusto niyang sabihin, na sinabi niya naman talaga na i-give up natin ng KIG para mas madali. Di ba? Mga kababayan, parang napakahirap sa kanyang umamin kay Marcoleta. Tapos ngayon, dahil nga po, kahit saang konteksto mo tingnan, buuin mo, paiksiin mo, ang lalabas talaga ay sinabi niya to give up the KIG para wala tayong maging problema. O ngayon, mga kababayan, ang ginawa niya, humiling. Di ba? Ang ginawa nila ngayon, dali-dali, itong mga to na marami silang mga marami silang mga resolusyon na para sa kanila. Una, doon sa ICC kay Digong. Tapos kay Marcoleta naman, mga kababayan, ay burahin daw yung minutes. Yung minutes kasi meron yung transcript. Okay, may transcript kasi yan. Sinusulat yan mga kababayan at binabasa yan. Ngayon, kung alisin man yan sa transcript, kahit anong sabihin nyo, hindi na po yan mabubura. Hindi na yan mabubura sa history ng Pilipinas that one of the senator, mga kababayan, na pinagmamalaki ng mga DDS, ay nagsalita ng i-give up na lang natin ang KIG. So, hindi mo na malilinis yung pangalan mo. Sabi ko nga, the only thing na malinis yung pangalan mo ay kailangan mag-sorry ka na lang. Kailangan tanggapin mo na ikaw ay nagkamali. Di ba? Walang doon, walang problema doon. Pero yung paninindigan mo, mga kababayan, na wala kang sinabi to give up the KIG, yan ay pagsisinungaling. Dinadagdagan mo ng mali, ang isa pang mali. Ngayon, wala kang paraan dahil nabukelya ka. Sasabihin mo, burahin na lang natin yung minutes ng statement ko. Di ba? Hindi ba 'yun pag-amin na ikaw ay nagkamali na? Pinahirapan mo pa yung sarili mo. Sabi ni Ma'am Marisa Sunukawa, may tanong po ako. Si Marcoleta po ba pag natutulog nakasuot pa din ang kanyang piluka? Abay, hindi ko alam. Hindi ko naman po kasama si Marcoleta. Joke.
our right and responsibility to ensure that an accurate summation of our statements are rightfully reflected in our minutes. These are not meaningless documentation or records, but become part of this Commission's history and legacy. On this note, I would like to make the following corrections on the draft minutes from page 7, third to the last paragraph, until page 8, fourth paragraph. Delete the entire portion pertaining to my interpellation with Captain Jess B. Pilar and replace it with the following. Hindi na pagbigyan ng komite ang motion ni Marcoleta na ipabago ang minutes of the hearing dahil sa kakulangan ng oras. Matatanda ang hiling ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan na tanggalin sa opisyal na records ng CA ang pahayag ni Marcoleta na isuko ang Kalayaan Island Group. Ganito kasi yan, guys. Bakit ako hindi dahil sa kulang yung oras. Hindi to pinagbigyan because it will implicate the whole, sabihin natin, the whole hearing. Kung ano yung konteksto. Di ba? Once na inalis mo yung isa na yon, mga kababayan, marami nang mabubura doon eh. Di ba? Yung mga sagot, yung mga tanong, paano ba napunta to sa ganito? Kasi dugtong-dugtong yan. Kumbaga domino effect. From doon sa statement mo, nagkaroon ng mahabang diskusyon. Nagkaroon ng mga interpelasyon. So kung aalisin mo yun, parang napakahaba na ng minutes na pwedeng mabura. Kasi mga kababayan, ang gusto niya mangyari, burahin yun, palitan na lang daw ng sagot. Hindi naman yun ang narinig namin eh. 'Di ba? Kung kapag tinanggal mo yon, pinalitan ng ibang statement, mga kababayan, it will not going to coordinate with the next question that they had. Hindi na ito magiging hindi na ito magiging akma. Kumbaga mga ka-GP Natics, ito yung tanong, sablay yung sagot. Hindi na sila magko-connect. 'Di ba? 'Yun ang totoong out of context. Kumbaga parang ang lumalabas kayo niyan pag pinalitan mo ng tanong o pinalitan mo ng statement mo, yung sagot ng armed forces ay magiging sablay. 'Di ba? Hindi pwedeng pabor lang sa iyo, Marcoleta. Sabi ko nga, aminin mo na lang yung pagkakamali mo. Napakadali lang nun. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Jom, clarify lang natin. So anong nangyari? Gusto niyang i-withdraw, baguhin, i-revise Lagi niya sinasabi yan Oo. sa mga press ko na hindi raw niya sinabi. during Pero ngayon, during the interview. Okay guys, wait. Ganito. Sabi niya, hindi daw niya sinabi. Okay? May point dito, yung mga anchor. Hindi mo sinabi. Pero bakit mo pinapapalitan? Di ba, what's the point? Na kailangan mo papalitan kung hindi mo sinabi, mga ka-GP Natics. Di ba? Ibig sabihin nun, you already realize what you have said, mga kababayan, is mali. Di ba? Mali talaga yung sinabi mo doon. Kaya nga pinapapalitan mo ngayon eh. Dahil ayaw mo na nasa record na ang isang senador ay nagsabi to give up the Kalayaan Island Group. Di ba kahihiya-hiya? Kumbaga, yung next generation, mga kababayan, mababasa yun. Isang Rodante Marcoleta na hinahangaan ng mga DDS. Tapos, nagkamali sa kanyang statement, maliwanag, to give up kay IG. Hindi raw niya sinabi yun. Biglang-bigla, burahin nyo na lang yan. Diba? Oh. Tama, sweetie girl. Lumabas ang kabubuhan ni Marcoleta. Ginagawa niya tayong mga tanga. Ginagawa niya yung mga kasama niya na mga senador, mga kababayan, na maging uto-uto. Akala niya lahat ng gusto niya ay masusunod. Alam mo, Marcoleta, ang natutunan ko bilang isang tao, di ko alam kung tao ka.
Pag nagkamali ka, tanggapin mo na nagkamali ka. 'Di ba? Mga kababayan, tao lang tayo nagkakamali. Pero yung sasabihin mo na wala kang sinabi, pero pinabubura mo, it's tantamount that you admitted na ikaw ay nagkamali. Ayaw mo lang tanggapin na ito, yung paghingi mo ng sorry ay marinig or mai-record din sa media na humihingi ka ng sorry kasi mataas ang pride mo, mas mataas pa sa piluka mo. 'Di ba? Yun naman ang katotohanan eh. Mga kababayan, ayaw niya na makita ng tao na weak siya. Ayaw niya makita ng mga tao na siya ay humihingi ng sorry. Alam mo, Marcoleta, ang paghingi ng sorry, hindi yan nagre-reflect para sabihin na ikaw ay mahinang tao. Ang paghingi ng sorry, yan ay room for improvement. Para matuto tayo. Para tayo, mga kababayan, ay kahit papano, pagdating sa future, ay hindi na natin uulitin yung bagay na yan. 'Di ba? Pero yung paghingi mo ng pagbubura at palitan ng statement, mga ka-GP Natics, ano ko yan, masyado namang atang sumusobra ka na. Masyado naman atang abusado ka na. Correct, Ma'am Marlene Valencia. Hindi niya kayang sabihin yung salitang sorry. Kasi nga, maapakan yung ego niya. Maapakan yung ego niya. At kasi, mali na siya dito, recorded. Nasa minutes, mga kababayan, mga pamangking ko, di ba? Ano, nasa minutes ng interpolation, hindi mabubura yon. Tapos kung magsusorry pa siya, mga kababayan, another na naman na ibabanat kay Mr. Piluka. Di lalong naapakan yung pride niya. Di ba? Ano daw? Ano pakinyo? Weed niya, senador siya. Anong weed? Yung weed, yung ginagamit ba ni Robin Padilla? Pakiayos naman po ng comment. Alam ko DDS po kayo. Pero pakiayos po ng comment. Alam nyo, mga kababayan, may paki kami. Tayo ay mga Pilipino. Di ba? Tayo po, mga ka-GP Natics, ang nagpapasahod sa mga tungaw na senador na yan. Tayo ang bumoto sa kanila. So, ibig sabihin, may karapatan tayo to ask question. May karapatan tayo to scrutinize them. Unang-una, mga kababayan, sila po ay politiko. They are prone to public scrutiny. Okay? And as a Filipino, mga ka-GP Natics, syempre tayo po yung magi-criticize. Kasi tayo po yung nakakakita eh. Di ba? Alam na nga nating mali, ayaw pang aminin. Alam na natin na sinabi niya, sasabihin niya pa, hindi ko yan sinabi. Kahit ulitin pa natin, wala akong sinabing ganyan. Wala kang sinabing ganyan, pinabubura mo na ngayon? At palitan ng panibagong statement? The damage already been done. Mga ka-GP Natics, kahit anong gawin mo, ang isang basag ay mananatiling basag. Kahit buuin mo pa yan, pag didikitin mo, nandyan pa rin yung lamat. Oh. I can see the truth on the face of the ex-Marine, sabi ni Ellis. Pwede siguro burahin, palitan ng sorry. sorry na lang, no? Tama, GP, lalabas na may kulang sa page. Kay magiging questionable na naman yung context, lalo na yung matatak sa ulo ng tao kung ano yung nawawala. 'Di ba? Mga kababayan, magugulo. Oh.
Kahit sinong halal na politiko, karapatan natin ang magtanong, pumuna, mabuti o masama. Correct? 'Di ba? At saka mga kababayan, ang pinag-uusapan lang naman natin dito tungkol sa trabaho niya, tungkol sa pagkakamali niya. 'Di ba? Oh. Monica ni Monica yang si Marco Beta. Bakit ngayon lang sila lumabas? Si Gutesa sabi niya dalawa lang sila nag-deliver at obviously bakit lahat ng kumakalaban sa mga Duterte sinisiraan nila. Alam nyo na, mga ka-GP. Tama Sir GP, hindi na buo basag kasi kahit anong gawin may lamat pa rin. Diyos ko, si Marcoleta, pahiya. With Captain Jess V. Pilar. Tama ba? Gusto niyang baguhin ang ilang pangungusap. Na hindi pinayagan. Oo. Yes, Peter at saka Danny, no? Dun sa Commission on Appointments hearing kanina, yun yung eksaktong gusto niyang mangyari. Tanggalin yung buong interpellation niya doon sa captain, kung saan doon niya nga nabanggit yung tungkol sa pagsuko ng Kalayaan Island Group at palitan ito dahil nga sa kakulangan ng oras, hindi napagbigyan ito at hiniling din yung ilang miyembro ng komite na bigyan sila ng kopya nung mga pahayag na gustong ipabago ni Marcoleta para naman ito'y mapag-aralan at mapagdebatihan kung maaprubahan ba nila to o hindi. Okay, so hindi kasing simple na binabawi ko na yung sinabi ko noon. Palitan ko na lang ng iba. Hindi gano'n, no? At walang naging aksyon. Hindi kasi dito sa nakikita ko dito, parang walang remorse si Marcoleta. Although yung pagpapalit, pagbubura ay remorse, pero sa kanya, dahil nga naapakan yung kanyang pride, ayaw niya. Tama? Mga kababayan. Walang admittance eh. Ayaw niyang ipahayag directly na siya po ay nagkamali. Ayaw niyang i-admit na siya po ay, mga kababayan, mga sinabi niya doon ay hindi katanggap-tanggap. 'Di ba? Obviously, ang gusto niya mangyari, mabura sa history, mga ka-GPnatics, yung kanyang sinabi. Tama? Dahil kahiyan yun eh. Magkaroon ka ng mga anak. Pagdating ng panahon, ito, ancestor, ano mo to, lolo mo, tatay mo, sinabi niya to, burahin na lang, ipamigay na lang, i-give up na lang yung KIG. Ka-GP, huwag mo nang ipakita mukha ni Marcoleta, nakaka-stress. Kayo naman? Bakit kayo na-stress? Ayaw niyo yung pagmumukha, mukhang bulldog. Huwag niyo nang tingnan, di ba? Pakinggan niyo na lang. Mami Evan Narita, shout out. Ilagay ko na sa exam ng mga estudyante ko yan para din nila malimutan. Sino ang senador na nagpapabura ng Kalayaan Island Group? Sagot, Marcoleta yan para matatak sa ulo. Isip nila kahit mabura man yan. Si Ma'am Sweetie Girl pala ay teacher, no? Oo. Ma'am Edith Atinaya, shout out. Paatras, pinaglakay mo ko beta, taripa mo. Adipag. Kuna ni Rani Shera. Dipag. Makapal. Yabang-yabang, kita mo si Digong, kayabangan niya, ginamit sa kanyang evidence. Sir Tommy, shout out. Sabi niya noon walang WPS, tapos i-give up na lang ang KIG. At tapos sinabi din niya na hindi si Thomas Cloma ang nakadiscover ng Pag-asa Island. Yan, isa pa yan. Diba? Basag din siya dyan kay Loren Ligarda, mga ka-GPnatics. Sabi ni Loren Ligarda sa kanya, may panahon ka pa. Yan gano'n na mag-aral. Diyos ko, mga kababayan, para maging master mo. Pahiya siya dun. Kasi nga, ang nakaharap niya, mismong etong si Loren Ligarda, nung siya po ay nasa 20s pa, siyang unang naka-interview kay Thomas Cloma. Diba nung siya po ay journalist pa, mga ka-GPnatics, talagang masasabi natin na yung impormasyon, A% talaga. Diba? Kaya, mga kababayan, walang kapalag-palag, parang nilukot yung mukha ni Marcoleta nun eh. Nung sinabihan yun ni Loren Ligarda.
Grabe talaga si Marcoleta. Ewan ko ba, mga ka-GP Natics? Sa totoo lang. Baka may magsabi pa rin sa akin dyan, ha? Si Marcoleta maliligtas. Pagdating ng panahon. Panahon ng paghuhukom. Kasi natatawa ako, mayroon akong kausap, mga ka-GP Natics. At kaparehas nung isang napanood ko din. Sabi nila, meron daw isang tao na magnanakaw, mamamatay tao, sinungaling, mga ka-GP Natics. Tapos may isang tao, yung magnanakaw, sinungaling, palamura, ay nasa loob ng INC. Tapos merong isang tao na mabait, mapagkawang gawa, wala talagang asin ginagawang katarantaduan, walang babae, hindi siya madamo, something like that, mga kababayan. In a contrary, dito dun sa isang tao na nasa loob ng INC. Ngayon tinanong, sino ngayon ang magliligtas pagdating ng paghuhukom? Sabi daw nung kausap ay, syempre, yung tao na, yung tao na mamamatay tao, sinungaling, magnanakaw, lahat na nasa kanya na. Kasi daw, nasa loob siya ng iglesia. Ganun ba ang paghuhukom? Di ba it will going to reflect, mga kababayan, kung anong klaseng budhi meron ka, kung anong klaseng pagkatao meron ka, doon ka uhusgahan ng Panginoong Diyos. Hindi dahil nasa iglesia ka. Kasi dito pa lang sa batas ng tao, may kasalanan ka na eh. Magnanakaw ka, sinungaling ka, o corrupt ka, babaero ka, mamamatay tao ka, maliligtas ka pa rin. Tapos yung wala sa iglesia na isang tao na mabait, malumanay, mapagkawang gawa, matuwid, sasabihin mo, hindi yan maliligtas. Wala kasi siya sa iglesia eh. Ganun ba yun? Mami Strilita Carpio, thank you. Nagkuretret J. Rupa na. Mayat nga ko niya atoy. Kahit kung asawin, balingusin J. Rupa na nga kaston eh. Marcoleta Senior and Junior, same fake speech and same fake hair. Wala talaga alam si Marcoleta sa WS at KIG. Mema lang. Kahit nasa INC ka, kung makasalanan ka, di ka maliligtas. Sabi ni Ma'am Emma Ordonez. Uy, hindi ko kayo tinitira guys I'm just talking about dun sa person na nakausap ko. At yung nagkukwento nga sa akin, mga ka-GP Natics, kung bakit daw siya. Kasi tinatanong niya ako kung bakit daw ako umalis sa Iglesia ni Cristo. Nung sinabi ko yung dahilan, siya naman ay nagkwento. At ang pamilya rin nila, pare sa amin, si mama, lahat ng kamag-anak halos sa Iglesia ni Cristo. Pero siya lang yung bukod tangi, mga kababayan, na umalis. Dahil nga doon sa ganon na sitwasyon. Binayaran niya ng ambassador ng China si Marcoleta na sabihin niya yan sa Senado. Yan kasi sinabi ni Marcoleta, gagamitin yan ng China ang oo, palagay ko, para mabuo yung claim nila sa dun sa WPS. Eugene De Mesa, GP, good job. Thank you. Sana wag payagan na burahin yon. Lesson for him para wag padalos-dalos. Tama, isa pa, wala siyang admittance. Dapat mag-sorry siya. Correct. Kaslatay bullfrog. Igid di kanal, GP. Supay J. Rupa nakapuspos call nga. Adutikwana. Uy, sorry naman, napagkakatuwaan lang natin. Kayo naman. Oo, mapanglait daw ako. So, GP, may nakasagutan ako ng INC. Sila lang daw lang maliligtas ni Lord nila. Sabi ko naman sa kanila, madamot pala ang Diyos nyo. Buti kami mga Katoliko, lahat ng tao maliligtas. Nako. Mahirap na usapin yan. Ako naman na share ko lang sa inyo. Hindi naman natin sila tinitira, no? Ang atin lang kasi,
itong si Marcoleta. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sa politika. Hindi pa rin binibigyan ng sanction. Alam naman na natin sinungaling, di ba? Kaya't mo, ibalat ni Kanyon, sabi ni Eugene Neves. Alain tayo ibalat tayo ni Kanyon. Ka-GP lalaban pa yan, BP ni Sara, baka dilubyo abutin natin pag nanalo yan. Yan nga Yan nga yung mahirap dyan. Kung ito mga kababayan, kaya niya lang ikot-ikote ng batas, di ba? Paano pa kaya kapag naging vice president ito? Alam niyo ang unang makakawawa kapag naging vice president ito? Siyempre, utusan niya ni Sara. Nakasuhan yung mga magiging style digong din yan. Magtatanim ebidensya rin yan at babaluktutin yung batas. Sino ang unang ahabulin yan? Si President Marcos. Lahat ng mga kumakalaban kay Sara, yan ang ahabulin yan. Gagawa yan ng mga peking ebidensya for sure. Oh. Yung neighbor ko, secretary ng INC, umalis din. Ka-GP, dalawang kapatid ko INC, halos madami daw ayaw dyan kay Pug. Malabo naman manalo. Uy, Ma'am Manarita, malabong manalo si Marcoleta. Paano kung halimbawa, mga kababayan, dahil nga kung naalala ninyo, yung Miro ay pag-aari nitong si Diskaya. Paano mga ka-GPnatics kung madaya, kasi sabi ni Gadon, nadaya daw Kasi ito, nasa 42 'Di ba? Malayo sa top 12. Pero biglang-bigla, nakapasok si Marcoleta. Sa bagay, isang budol din niya, yung tungkol sa kuryente. Mali ba yung pagpapalaki ng magulang sa kanya? Palagay ko naman, mga kababayan, sa mga bagay na yan, nasa tao rin yan. Baka naman kasi naging lang, DDS kaya ganyan. Hindi ako naniniwala dun sa mali yung pagpapalaki ng magulang. Minsan nagpapa-apekto lang tayo. Ako kasi mga kababayan, in a opposite way, kung ang magulang, kasi kami sa totoo lang, di naman kami lumaki sa mga magulang namin. Ang nanay sa ibang bansa, ang tatay pasaway. 'Di ba? Pasaway. Kumbaga napabayaan kami. Pwede kami magrebelde, pwede kaming maging adik kasi yung natirahan namin puro sabihin natin talagang squatter. 'Di ba? Nandun na lahat. Little Tondo nga Nandun na lahat, nagpapatayan sa harap mo, magbabarilan diyan, nagsasaksakan, nag-aabutan ng hindi ng mga bato, 'di ba? Pati yung abortion, nandun din lahat, mga ka-GPnatics. Makikita mo yung mga kadalagahan diyan na kung sino-sino yung mga lalaki na gumagalaw sa kanila, style, dyan lang sa dilim. O pag nabuntis, papa-abort. Maraming mga kalukuhan, pero nasa tao lang talaga yan. 'Di ba? Yung desisyon nasa iyo yan kung paano mo dadalhin. Okay.